Ang edukasyon ay hindi para sa iilan. Ito ay karapatang pantao, para sa lahat. Obligasyon ng Estado na protektahan, igalang at tiyakin ang karapatan sa edukasyon ng lahat ng mamamayan. Ang karapatan sa edukasyon ay kinikilala bilang isang karapatang pantao sa mga internasyonal na batas at kumbensyon. Maging sa saligang batas ng Pilipinas. Subalit hindi lahat ng bata ay natatamasa ang karapatan sa edukasyon. Sa buong mundo, mayroong 262 milyon o isa sa bawat 5 bata at kabataan sa pagitan ng edad na 6 at 17 ang wala sa paaralan. Sa Timog Silangang Asya, isa ang Pilipinas na may malaking bilang ng mga bata at kabataan na hindi nag-aaral o ang tinatawag na out-of-school children and youth. Aabot sa halos 10% ng mga Pilipino na may edad 6 hanggang 24 na taong gulang ay wala sa paaralan o isa sa 10. Kinakailangang hanapin kung sino ang mga batang ito at alamin ang mga dahilan kung bakit hindi sila nag-aaral. Isinusulong ng Civil Society Network for Education Reforms o ENET Philippines ang kampanyang Edukasyon para sa Lahat o Education for All o EFA mula nang itinatag ito taong 2000. Panahon ito ng pagsigla ng kilusan para sa EFA o Education for All movement sa buong mundo. Mula EFA, ipinagpatuloy ng ENET Philippines ang kampanyang ito sa mas pinalawak na kampanyang pagkakamit ng Sustainable Development Goals o SDG, lalo na ang SDG 4 na may layuning makamit ang pantay at kalidad na edukasyon para sa lahat at kumikilala sa patuloy at panghabang buhay na edukasyon o ang tinatawag na lifelong learning. Isinusulong ng ENET Philippines ang pagpapalawak at pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan para sa mga reformang pang-edukasyon sa Pilipinas. Gayon din ang pagpapatupad at pagpapaunlad ng alternative learning systems na naglalayong maabot at maisama ang mga mamamayang mahihirap at naisasantabi. Kabilang sa advokasya ng ENET ang sumusunod. Edukasyong walang isinasantabi, may pagkakapantay-pantay at may kalidad para sa lahat, o access to inclusive, equitable, and quality education for all. Alternatibong sistema ng pagkatuto at edukasyong may kapakinabangan sa buong buhay, o alternative learning system and lifelong learning. Pagbibigay proteksyon sa mga bata at positibong pagdidisiplina, o child protection and positive discipline. Edukasyong hindi naghihiwalay sa mga may kapansanan o inclusive education for learners with disabilities. Karapatan at kagalingan ng mga kaguruan o teachers' rights and welfare. Sapat na budget sa edukasyon at wastong pamamahala sa edukasyon o education financing and governance. Edukasyong may pagtatangi sa pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality and education. Para maisakatuparan ang mga advokasya ng ENET, isinasagawa nito ang sumusunod. Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at education and development stakeholders upang magkaroon ng makabuluhan at maunlad na pagbabago sa mga patakaran at kasanayan sa edukasyon.
pagsasagawa ng mga pagkilos at proyekto upang maitulak ang mga mahahalagang reforma sa edukasyon para sa mamamayang na isasantabi at napag-iiwanan sa lipunan. Aktibong paglahok sa mga proseso ng SDG at SDG 4 sa lokal, nasyonal at internasyonal na antas sa mga plataporma na mayroon ang gobyerno at sa paglikha ng iba't iba pang daluyan ng paglahok ng mamamayan upang maitulak ang pagsasakatuparan sa SDG 4. Pagpapalakas ng kapasidad ng INET members at partners at pagbibigay suporta sa mga advokasiyang pang-edukasyon at pagsasakonteksto ng SDG 4 sa kanilang sektor at lokalidad. Mahigpit na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga regional at pandaigdigang network na nagsusulong ng kampanyang pang-edukasyon. Tinatanaw ng INET Philippines ang isang lipunang Pilipino na kumikilala at nagtitiyak na ang karapatan sa edukasyon ay batayang karapatang pantao at lahat ng mamamayan ay nagtatamasa ng edukasyong multikultural, patas sa anumang kasarian at mapagpalaya. Hello po sa lahat. Long time no see. Kamusta naman po kayo? Pero, andito na naman po ang Team NCR kasama ang Team Pioneer magdadala sa inyo ng mahalaga at panibagong impormasyon. Kasama ko ngayon ang aking partner in crime, si Yue Bautista. Kasama din po namin ang aming mga ate at kuya mula sa Team Pioneer, sina Kuya Akim at Ate Meryl. Kaway-kaway naman po. Hello! Hello! Ngunit, sa episode na ito, ano kaya ang ating tatalakayin? Ang theme natin ngayong araw ay Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the right to live for all. But I'll give introduction to our topic for today. First is the National Human Rights Consciousness Week focused on children's right to participation. Ngunit, ano nga ba ito? National Human Rights Consciousness Week is usually celebrated from December 4 to 10 in the Philippines. Ito ay pinakilala ng Republic Act No. 9201 on April 1, 2003. This holiday assesses the human rights situation countrywide, from achievements to obstacles that citizens must tackle in the future. During these times, citizens are encouraged to be informed of their rights, do their best to secure them, and fight for the rights of fellow Filipinos. Sa mga simpleng ceremonies at activities lang, natututunan ng mga Pilipino ang kanilang fundamental human rights regarding sa mga services at functions na ino-offer ng private at public na mga institusyon. Ang aking kasama na si Yue ay ipapaliwanag sa inyo ang mga Republic Act na ito. The stage is yours, Yue. Mukhang nahihirapan ata sa signal si Yue. Nawala ata siya. Siguro po unahin ko muna ang aking tanong. Sa inyong opinion, ano ang naitutulong at inilalahad na impormasyon ng holiday na ito? Siguro po mauna po muna sumagot si Kuya Akim. Ako ba, no? Ako? Tama ba? Yes. So, pakiulit yung question para medyo kasi mahina. Ang tanong po is, sa inyong opinion, ano ang naitutulong at inilalahad na impormasyon ng holiday na ito?
Siguro it talks about the child participation, the every rights of the children, no, na talagang tinatamasa natin, especially today, that maraming nababalita sa TV about mga abuses, no, sorry for my words, but I think this is the reality na kailangan pag-usapan. Pangalawa is, of course, marami pa rin mga kabataan no, na talagang kailangan malaman o maging aware kung ano man yung karapatan nila, ano man yung mga kalayaan nila as kabataan. No? So, hindi lamang ngayon na since we are celebrating the World's Children's Month, no, hindi lamang ngayon, but araw-araw, oras-oras, kailangan alam talaga natin. Kasi hindi natin alam kahit saan man tayo pumalaot, kahit saan man tayo magtungo, no? So, since every countries in this world are recognizing the UNCRC or the United Nations Convention on the Rights of the Child, no, na talagang naging foundation ng karamihang mga bansa when it comes to promoting or empowering children, no. So, talagang napakahalaga. Kumbaga, yung taon na ito or yung buwan na ito, parang ipinagdidiwang natin yung ano, taon na ito. Ipinagdidiwang lang natin o na alalahanin yung mga karapatan. Pero when it comes to practicing it, dapat araw-araw, oras-oras. So, I think it's okay lang po. So, back to you, Elisha. Mhm. Ayun, tama po ang sinasabi ni Kuya Akin. Yung realidad po nakakasakit sa ating pakiramdam. Ikaw naman po, Ate Meryl, ano po ang inyong opinion? Yes, salamat Elisha, no? And agree ako dun sa lahat ng sinabi ni Day Akim. Pero first and foremost, binabati ko po ang lahat ng kabataan na nanonood ngayon at syempre sa aking mga kasama, Elisha, Yue at Akim ng Happy Children's Month. So, itong buwan na ito ay para sa atin lahat na kabataan, no? Sineselebrate tayo bilang bata at ini-aim na sa buwan na ito mag-raise ng awareness tungkol sa mga rights natin. Ito ay rights to participation, rights to education, at marami pang ibang karapatan na dapat ay tinatamasa natin, no? Sa even before, no, ang dami ng mga oppression na nangyayari towards the youth, no? Ang daming mga rights na hindi nila natatamasa dahil may mga iba't ibang problema or issue sa ating lipunan na naaapektuhan talaga ang mga kabataan. Kaya naman sa buwan na ito, no, tinatry talaga natin bigyan ng awareness na mas bigyan ng inclusive na community mga kabataan para mabuhay sila, ma-nourish sila at nang lumaki sila ng maayos, maging productive citizens ng ating mundo at makapag-give back sa ating community. Kasi lahat naman talaga ng development, no, na nangyayari sa isang bata mula sa physical, mental, emotional at maraming aspeto ng kanyang pagkatao ay malaking bahagi talaga yung ating community or yung sinasabi natin na environment. Kaya naman kung hindi healthy yung ating environment, ay hindi rin healthy or hindi ganun kaganda yung development ng ating mga kabataan. And I'm sure kung saan man tayo lumaki, Elisha, Yue, Akim at ako, no, I think maganda naman yung environment na kinalakihan natin dahil I can see na very empowered tayo ngayon and I really hope na sa lahat ng mga kabataan, ganito rin yung kanilang sitwasyon, no. Um, Kahapon nga lang, no, may nangyari na lindol dito sa Mindanao. Aware ka ba doon, Day Akim? Of course, kasi nasa school ako kahapon. Yes, and ayun nga, very worrying lang na may ibang mga kabataan, lalo na sa mga very affected areas gaya ng General Santos City at Sarangani na I think bumalik sila sa online setting. Tama ba, Day Akim? Yes, Of for course, the dahil. Oo, kasi affected yung schools nila. So I really hope na mag-work together yung communities nila, yung government and all of that, mga duty bearers na tinatawag natin para mabalik sila sa normal setup gaya ng ginagawa talaga natin. Yun lang para sa akin, Elisha. Thank you po. May God, nalaman naman po palang lindol kahapon. Napakalakas, 7 point something, 7.5, 7.2. Sa mga taga Mindanao po dyan, stay safe po sa inyo. Sana okay lang po kayo. To continue po sa mga
To inform us more about the topic, ang aking kasama na si Yue ay ipapaliwanag sa inyo ang mga Republic Act na connected sa ating topic ngayon. The stage is yours, Yue. Wait lang po kasi masyadong may Ayan, so parang masyadong maingay ata doon kina problem Yue. na ako dito sa Sige po, ako na lang po. Ang isa sa mga Republic Act, Republic Act 9201 o ang National Human Rights Consciousness Week of 2002 ay tinatag noong ika-1 ng Abril 2001. Ang Republic Act 9201 ay sumasaad sa pagkakaroon ng selebrasyon ng isang linggo sa pamamagitan ng mga simpleng appropriate ceremonies or mga activities para maging aware ang mga tao sa kanilang basic human rights in relation sa functions and services na offered ng government. Ito ay sineselebrate sa ika-4 ng Disyembre hanggang ika-10 nito. Ito ay pinagtibay ng Senado at ng House of the Representatives noong ika-3 ng Disyembre 2002 at ika-13 ng Enero 2003. Ang Republic Act 11596 naman o ang Prohibiting the Practice of Child Marriage and Imposing Penalties for Violations thereof ay isang act na mahigit ipinagbabawal ng gobyerno dahil ito ay sumasaad sa pag-aasawa ng wala pa sa edad o menor de edad. Ang sino mang tao ang lumabag dito ay magmumulta ng 40,000 pesos o hindi hihigit sa 50,000 pesos at ipapakulong ng 12 taon. Ito ay pinagtibay ng Kongreso noong Disyembre 10, 2021. Ang aking tanong naman po, ano ang epekto ng mga Republic Act na nasabi sa ating komunidad? Sino mauna? Sino mauna? I think si Meryl yung mauna kasi ako yung nauna kanina. Parang fair, di Sige. ba? Yes, go. Ako na naman ngayon. So, ayun nga, sa tingin ko, no, para sa akin, ang epekto ng mga batas na ito sa ating community, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, is first and foremost, nabibigyan ng proteksyon ng ating mga kabataan against violence, no, ng mga binanggit ni Elisha tungkol sa child marriage, tama ba? Oo, lalo-lalo na ang child marriage kasi may ibang mga cultures naman talaga dito sa atin sa Philippines na pinapractice yan. And dahil nga mas nagiging aware tayo na hindi ito tama dahil yung pag-aasawa na hindi pa sa tamang edad or minor de edad pa sila ay nagkakaroon ng maraming epekto sa development ng kabataan kasi nga kulang pa yung maturity nila, 'di ba? And lalong-lalo na if kapag pinilit na sila ay ipakasal, no? Ay syempre may possibility, mas high yung possibility na maaga rin silang magbuntis. And yung maagang pagbubuntis, nag-i-impose rin ng threat mismo sa buhay ng kabataan na nabubuntis dahil hindi pa ganun ka mature yung katawan niya para silang ng sanggol o 'di ba mag-alaga kasi may mga bata rin na dapat ginagamit yung kabataan nila para ma-nourish yung sarili nila, no? Mag-develop ng sarili nila, hindi yung may inaalagaan na sila. So, ayun, isa talaga sa mga pinakamagandang naidulot ng mga batas na ito sa atin ay maproteksyonan ang mga kabataan. So, baka may maidagdag ka, Day Akim? No, so, of course, no, agree ako sa lahat ng sinabi mo since it talks about ano naman talaga protection, no, Yes. against the violence and criticisms and other abuses that possibly happen to our children, no. So, talaga yung mga batas na yun, kumbaga,
kung ano yung advocacy nating government when it comes to child's rights is mas pinagtitibay nito. Kumbaga, ito yung nagbibigay ng kumbaga sandigan natin mga kabataan na hindi lang basta-basta yung karapatan na yan is just yung talagang sinasabi lang na dapat ang mga kabataan may ganito, ganyan, yung mga bata dapat may mga ganito, ganyan. But it's because of our law na mas napapaano, like mas nagiging credible yung mga, tawag nito, yung mga resources, yung mga Republic Acts, mas nagiging, mas nagiging legit siya. And as long as mas mapapractice din, since isa batas na, then we really hope that hindi lamang yung batas na sinabi ni Elisha. Actually, it's a big stepping stones na rin. So I hope to the next level pa, meron pa tayong mga batas na tawag nito na may sakatuparan, no? Kasi napaka-importante po talaga. Then lalo-lalo na sa edukasyon, since we're talking about education, no? SGD number 4, no? So since our UN, no, gumawa sila ng UNCRC, and sana i-incline din nila yung UNCRC to develop the 17 Sustainable Development Goals na para sa mga kabataan, since lagi nating sinasabi, di ba, na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So kailangan talaga na pagkaroon ng mga itong projects, programs, including activities. No, siyempre we're talking about child participation, hindi lamang makikinig sila, kundi may participation din. Kumbaga, allow them to make an action that can change our community. Kasi sometimes, stereotyping is very relevant din na once sinabi nila mga bata, hanggang ganito lang yung kakayanan, hanggang dito lang. Sunod-sunuran lang. Oo, sunod-sunuran lang, but Mm. for now, hindi na kasi we are now in the 21st century, ang dami nang nagbago, then, kumbaga yung mga baluktot, sige sabihin natin mga baluktot na paniniwala tungkol sa mga bata is dapat na po sa generation natin ngayon is matuwid na siya. So, I think, balik sa'yo, Elisha. I agree to what you said po. Dapat po nasa stage po natin yung kabataan po or teenage years, dapat po we discover more sa sarili po natin so that we can develop in the near future. Tas ready po tayo sa future. Bakit naman po kaya ipinagdidiwang ang holiday na National Human Rights Consciousness Week? Mauna na po ako. Go. Dun po, sa aking palagay, ipinagdidiwang po ito para malaman ng maging aware ang ating komunidad sa kanilang mga rights at rights ng iba, para mabawasan natin ang gulo at ang iba't iba pang mga issues dito sa Pilipinas na tayo ay kilala na ganito, ganyan, dahil nga doon po sa mga sinasabi-sabi po. Kayo naman po at Kuya Aki. So, ayun, para sa akin na tama ba? Bakit natin ipinagdidiwang ang tawag nito? Pakiulit yung question. Bakit po natin ipinagdidiwang ang National Human Rights Consciousness Week? Of course, human rights. So, bakit natin pinagdidiwang ang human rights? So, siguro kasi kung basic yung titingnan natin, no, siyempre human rights is very relevant. Bata pa tayo, pagluwal, even nasa tiyan tayo ng ating mga magulang, nandun na yung human rights. Kaya nga sabi na is, human rights is irrevocable, human rights is universal. Kasi kahit saan tayo, no, may human rights tayo. No, itong human rights na to, syempre anchored to siya binuo ito siya ng UN pa rin, no? Kalyansa ang maraming bansa na binuo nila yung after World War II, I think, no, na binuo nila yung Universal Declaration on Human Rights, which is 30 na human rights yun. So sa mga viewers natin, no, I encourage you also to search, to know, also para alaman na rin yung 30 human rights na nakasaad sa ating
yung Universal Declaration on Human Rights. So, kumbaga balikan natin yung question, bakit ka ba ito sineselebrate? Kasi nga, di ba, tawag niya to, kailangan may human rights ang bawat isa sa atin para maprotektahan tayo, para malayo tayo sa ano man mga posible mga violence, abuses, hindi lang sa mga bata, hindi lang sa mga matatanda, hindi lang sa isang specific na tao, kundi para sa atin. Di ba universal? It means lahat tayo may rights, no, including that human rights, and also yung atin ngayon, since we are now, no, as a part of the community, as a part of the society, so mahalaga tayo maging tulay mga kabataan para ipahiwatig sa ating kapwa kabataan ano yung mga karapatan nila, ano yung mga kalayaan na dapat nilang i-enjoy, no, since pare-pare tayong mga tao na of course may mga karapatan din, and also kumbaga, yung human rights din is nagre-recognize para sa akin na nagre-recognize din siya sa identity na, or existence ng isang tao. Since once meron ka, may isang buhay, of course, may karapatang pantao na yan siya. At yung karapatang pantao na dapat din nating malaman is hindi sa lahat ng pagkakataon gagamitin natin. Kaya nga sa kasabihan po, di ba, once your rights end, the rights of others begin. It means kapag sa kaka-enjoy mo ng human rights mo, may iba ka na natapakan na tao, hindi na yun siya considered as human rights. No? So, gawa natin na isang scenario. Sabihin na natin na may karapatan kang maging masaya. Of course, lahat tayo gusto natin masaya. Tama ba, Day Meryl? Tama ba, Yes Elisha? naman. Of course, may karapatan na may magsaya. Tapos, ang nangyari doon, 9 a.m. na, ay 9 p.m. rather, ayun, nasa video yan pa rin kayo nagsasaya. Tapos may naiistorbo na kayong ibang tao. Doon papasok si, once your right ends, of course, dapat your rights end na. The rights of others begin. Mag-e-exist yung rights ng ibang tao na makapagpahinga ng mas maaga kasi kinabukasan may trabaho pa. So, yun yung mga examples ng scenarios na hindi sa lahat ng pagkakataon, yung human rights mo is talagang you can free to do anything you want. Of course, you can free to do anything you want as long as you never break the law. Wala ka natatapak kay ibang tao, wala ka nasasaktan. So, yun yung mahalagang matutunan natin. Kaya pinagdidiwang natin itong Human Rights Day, kumbaga. So, ikaw ba, Day, meron baka may idea ka? Yes. Alam mo, agree ako dun sa sinabi mo no, na lahat tayo may karapatan, pero hindi sinasabi na kapag may karapatan tayo, malaya na talaga tayo to do what we want. No, na hindi natin nire-regard yung rights rin ng ibang tao. Yes, so tama na tama yun, Day Akim, no? Pero gusto ko lang rin i-emphasize na sa tingin ko naman, kaya talaga sineselebrate itong National, ano tawag doon? National Human Rights Consciousness Week. Dahil siguro for the longest time, may mga um, hindi talaga nawawala sa mga balita, no, yung tungkol sa mga pang-aabuso ng human rights. Even pa man before, no, i-mention ko na lang siguro yung talagang naging hot topic ng ating nation, yung tungkol sa yung pagpatay doon sa drug war. Isa yun sa mga grabing pinag-uusapan na paglabag ng human rights. And even until now, kahit hindi na masyado mainit na topic yung drug war na ginawa dito sa ating bansa, may mga nangyayari pa rin na abuses against rights, especially on children. No, balikan ko lang yung na-mention din siguro ni Elisha kanina, yung OSAEC or online sexual abuse and exploitation of children. Nagana pa rin yun hanggang ngayon, and I think may siguro time na parang yung Philippines isa siya sa mga top na naging sources ng OSAEC or naging main hub ng OSAEC. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung main reason, no, pero ayon sa mga balita is sinasabi na ano ba yun? Tinitake advantage tayo ng mga dayuhan, no? Pumupunta sila dito and ginagamit nila yung mga kabataang inosente at ayun nga, tinitake advantage nila. So I guess, ayun, natatapakan yung human rights nila doon sa act na yun. Kaya naman,
importante talaga na magkaroon tayo ng Consciousness Week Consciousness. para marinig natin ang mga stories tulad nito and magkaroon tayo ng awareness na ay nangyayari pala ito sa ating komunidad, sa ating paligid. Kaya naman tayo kung may magagawa tayo, 'di ba? Gawin natin, mag-report tayo or kahit i-educate natin yung mga kasama natin tungkol sa mga issue tulad nito. Pag-usapan natin even in our classrooms, no? Pag-usapan natin with our classmates na, uy, alam mo ba may nangyaring ganito, ganyan, 'di ba? So tulungan tayo na maging aware tungkol sa mga issues na ito kasi tayo-tayo rin naman mga kabataan ang magtutulungan. Tulungan. And syempre, kung hindi na rin natin kaya, i-report natin sa mga adults natin, no? Kasi sila naman yung ating duty bearers and ayun nga, if hindi natin kaya na tayo lang, then mag-report tayo sa mga kinauukulan. Yun. Ayan, baka may gustong sabihin si Yue. Hi, Yue. Andyan ka pa ba, Yue? Right. Hello po. Sorry po kanina kasi nawalan po ako. Pero I'm back na po pala. Ayan, so baka may gusto kang idagdag, Yue, regarding sa pinag-uusapan natin about Human Rights Consciousness Week. Ayan, nakompleto ko na. Ayan, Yue, baka may gusto kang idagdag, ganon. Go. Wait lang po. Meron po akong gustong idagdag pero hindi na po siya about sa holiday. Ano po? About sa Republic Act 11,596 or prohibiting the practice of child marriage and imposing penalties for violations thereof. Ano po siya? Isa po siya act na pinagbabawal ng gobyerno dahil ito ay sumasaad sa pag-aasawa ng wala pa sa edad or yung mga minors po or 0 to 17. Anyone who violates this law po parang will magmumulta siya ng 40,000 pesos or hindi hihigit sa 50,000 pesos at ipapakulong ng 12 taon. Ito ay ipinagtibay ng Kongreso noong December 10, 2021. Yes, ayun. Salamat, Yue, no? Parang na-mention na rin ata yun ni Elisha kanina, no? Pero nais ko lang banggitin siguro na, ayun nga, ang dami talaga nating batas na maganda yung layunin para sa mga kabataan. Pero doon na lang talaga nagtatalo sa implementation na tinatawag natin. Talaga bang napapakinabangan ito ng mga batas ng mga kabataan? Talaga bang napoprotektahan sila nito? Or baka nasa papel lang siya, batas lang siya, pero hindi naman siya pinapractice talaga. And hanggang ngayon laganap pa rin yung mga issue na yon dahil, ayun nga, kulang sa implementation. Sa tingin mo, Day Akim, ano ang ideas mo tungkol doon? Siguro, Day, is may mga, tama na, may mga batas na nag-exist. Even before even before martial law, mga administration, napakarami ng batas na na-exist. But sad to say, tama ka, hindi na-implement, no? Yung ba hindi na-practice. So, gusto kong i-challenge, no, yung mga, of course, mga lawmakers natin na kung kaya siya i-amend, then go. If makakatulong man ito for our children, or sa ating mga kabataan, then go. Kasi yun naman yung natin yun naman yung aim ng bawat isa sa atin, to do something for the betterment of course, our community, of our children, ganon. So, yun. Then, pangalawa is, gusto ko ng additional nun, yung nangyayari ngayon na sa Israel, between Hamas and Israel sa Gaza, na nababalitaan na ang daming mga bata ang tawag nito yung nadadamay sa gera. Ilan sa kanila is nasawi, ilan sa kanila is talagang apektado mentally, ganon, na trauma. So, yun lang, nagsisimbolize lang na yung mga gera, ganyan, yung mga away-away sa pagitan ng mga grupo, hindi talaga siya nakakatulong. Walang panalo, kundi lahat kayo ay talo. Kasi nga, di ba, we cannot, kumbaga, walang silbi ang isang pagkapanalo kung may nasayang na buhay, may namatay, especially mga bata na mga walang kamangmang, parang ganun. So, siguro napakalaga sa atin na magkaroon talaga ng human rights consciousness. Para sa ganun is, hindi na maulit pa ang mga pagkakamali o nagkamalian na nakaraan sa mga hinaharap pa. So,
Ayan, back to you, Elisha. May gusto lang po ako idagdag po sa sinabi ni, sa tanong po ni Ate Muriel. Yung hindi lang po sa papel yung mga batas, ano. There's just people na hindi po sumusunod. Kaya naapektuhan na po yun. If may hindi sumusunod, tas nakita ng isa, magkakaroon po siya ng chain reaction. So, hindi po totoo na sa papel lang ang batas. Pero dahil sa chain reaction ng mga tao, hindi nagagawa ang batas. Yun lang po. Tapos po, madami po tayong karapatan. So, we have the right to speak if meron pong nangyari sa atin. Katulad po ng na-mention kanina yung act, yung OSES po. So, we have the right to speak sa ating magulang or kagaya nga po na sinabi sa authorities. Since madami, tayong mga kabataan, kagaya nga po na sinabi ko kanina, madami po tayong karapatan. Pati po yung mga basic na pagsusulat o pagbabasa, we have the right to do it. Kahit ano man yung nasa loob. Basta we're mature enough to think na hindi siya makaka-apekto sa iba in a bad way. And, kagaya nga po na sinabi ko, ang pagbabasa, ngayong Oktubre, ay magse-celebrate din tayo ng National Book Week or Araw ng Pagbabasa. Ito ay isang annual celebration dito sa Pilipinas na nag-run mainly during the last week of November to encourage reading and literacy. It takes place from November 20 to 24 this year. It also pays tribute to the service of public libraries in the Philippines in promoting the activity of reading. It was first organized in 1934 by the Philippine government to arouse national interest in picking up a book and to recognize the critical function of libraries in imparting knowledge to people. Pero bakit nga po natin sineselebrate ang National Book Week dito sa Pilipinas sa inyong palagay? So, sino mauna? Sino mauna? Ikaw pumili, Elisha? Sige po, ikaw na lang po, kuya. Ay, ako na naman. Sige. Actually, kayo na pa ako natatawag. Kasi nalang kaya National Book, tama ba? National Book Week. Oh, National Book Week. Tapos, sometimes kasi nakakalimutan na, kumbaga, nane-neglect na ngayon yung pagbabasa ng mga books. It's because everything is accessible in social media. Minsan sa atin is gumagamit na ng ChatGPT. And it comes to, making assignments, researching, we're always relying on the internet. So, siguro para sa akin is napakalaga na na magkaroon ng National Books Week. Kasi nga, di ba, yung mga libro natin mostly is masasayang na. Minsan nabubulok na ng nagilid. Kung tutuusin is talagang napakaganda rin naman ng mga books. No, siyempre, sometimes kasi for example, sa situation na nag-brand out, kung nag-brand out tapos may need kang hanapin na information, hintayin mo ba na bumalik yung kuryente bago ka sasagot ang assignment mo? Siyempre, babalik tayo dun sa traditional way natin, which is yung pagbabasa ng books. So, parang dapat ma-recognize natin yung mga kahalaga ng mga libro to preserve books kasi of course napakahalaga rin yan na magagamit din natin yan kasi sa bahay wala na kasi akong books tsaka isa pa di ko rin afford yung ibang mga books pero if meron man then go so I was aiming to have to own world history book ganon kasi and lang sa major ko and also magagamit ko rin talaga siya and since major ko so then medyo bobo ako sa history. So, yun, parang gusto ko magbasa ulit ng world history books. Baka may mag-donate dyan. So, yun lang talagang kailangan ma-recognize ng bawat isa sa atin yung kahalagaan talaga ng libro. Especially when you're in school, no? Kung may mga libraries man kayo, pwede kayo doon magbasa-basa. Kasi sometimes kung nagmamadali ako, talagang tawag nito, books is kumbaga, kung magmamadali ako, ChatGPT, pwede ako gumagamit ng ChatGPT ha. Ngayon, internet, pero kung hindi naman, pupunta ako ng library, maghanap ng mga libro, especially dun sa mga
yung sa mga batas-batas natin. Sige, i-connect natin. I-connect natin sa human right consciousness. Kasi when I was in second year, meron kaming law-related studies. So, minsan, kumbaga, hindi ako masyado tiwala sa nakukuha ko sa internet. So, mas may tiwala ako dun sa books, sa library namin, na yung content is talagang makita mo kung sino yung gumawa, sino yung sumulat ng books na yun, and also, makita din dun is yung complete na information, exact information na hinanap ko. So, yun yung mga isa sa mga senaryo na mahalaga pa din talaga ang libro sa panahong ito. So, ayan, diretso ko na kay Mary. Baka may gusto siyang idagdag. Before, no, si Yue, nakita ko kanina nag-raise ng hand. Baka may Sige. nais siyang banggitin. Yue? Yue? Ayun, hello po. Actually, kakagaling ko lang po kasi ng bookstore kahapon. Kasi we're gonna buy book kasi na hinahanap. Pero wala akong mahanap. Kasi ang book na yon parang mostly nakikita siya sa internet pero hindi mo alam kung pwede ba siya sa religion mo or hindi. Kasi ang book talaga na hinahanap ko noon no kahapon is Bible. Pero nakakatulong yun kasi ang book week parang nag-e-enhance siya ng utak mo away from the gadgets kasi. So, ayun, parang nare-retain din yung eyes mo. Parang hindi na rin masyadong magkakaroon ng sakit yung eyes mo. So, yun lang ang masasabi ko. Actually, agree ka doon, Elisha? Opo, pero tama naman po na parang focus away from the gadgets. Pero may narinig po akong mga kwento na dahil po sa pagbabasa, lumabaw po ang mata nila. Baliktad! Dahil po, siguro po ang scenario is madilim, medyo madilim. Kaya, Tama. or medyo maliit po yung word. So, Oo, no? Actually, agree ako dun sa sinabi ni Yue na lalo na ngayon during college or even kahit high school, no, ang dami na nating requirements na kailangan through laptop or cellphone kasi kailangan i-input sa Word, ganon. And talagang nakaka-eye strain siya, lalo na kapag long periods of time yung na ginagamit natin yung gadgets natin. Pero, agree din ako dun sa sinabi ni Elisha na example, no? Nagkaka-eye strain rin naman pala tayo, even with books. Kasi, yun nga, kapag madilim yung paligid natin, hindi well-lighted yung ating surrounding kapag nagbabasa or kapag sobrang liit rin ng font ng ating binabasa, no? Nakakasakit rin siya sa mata. Pero more than that, no, balik tayo sa reading, either online or through print, mahalaga talaga ang pagbabasa kasi kung balikan nga natin yung ating kasaysayan o nung nakaraan, no, kaya nagkaroon ng knowledge yung mga Pilipino or tinatawag pa dati na Indio. Tama ba, Day Akim? Yun, tinatawag pang Indio before. Kaya sila nagkaroon ng idea, no, or naging knowledgeable sila dahil sa mga libro. Dahil nung panahon na sinasakop pa tayo ng ating mga mananakop, syempre, no, nagkaroon sila ng exposure sa books. And dahil doon, nagbabasa sila na nagbabasa doon sa mga books na yun, nagkaroon sila ng ideya tungkol sa mga nangyayari sa kanilang community, no, may mga ganito palang practices sa ibang bansa, ganon. And mas naging aware sila, hindi lamang yung kung anong meron sa Pilipinas o sa kanilang community, yun lang yung alam nila. Mas lumawak yung kanilang kaalaman tungkol sa mundo. So, yun, kung tingnan natin yun na dahil sa libro or dahil sa pagbabasa, mas lumawak yung kanilang pananaw or kaalaman tungkol sa mundo, then ganun din hanggang ngayon. Dahil sa pagbabasa, no, mas napapalawak nito ang ating knowledge tungkol sa mga bagay. Lalo na sa science, no, ang dami talagang mga facts about the world na hindi pa natin alam. And I'm sure kapag natuto tayong magbasa, mas mai-improve yung ating knowledge about those things. And even hindi science, kahit magbabasa tayo ng mga novel, mga storybooks, di ba? Mas nai-enhance nito ang ating creativity,
and all of that. So, ang dami talagang positive effects na nabibigay or nadudulot ng pagbabasa ng libro or even through online. Kaya lang, dun nga, balikan natin na if resources naman yung pinag-uusapan natin, no, syempre, reliable talaga yung books natin. Isipin na lang natin, no, I mean, siguro para sa akin, no, isipin natin na yung online ay mga, ano lang yan sila, mga, ano ba, parang parang nag-aano lang sila, parang ano ba, second option lang natin yung mga online resources na yan. Kasi may iba talaga sa online, no, na hindi credible or hindi dumaan sa fact checking, and may ibang mga kabataan na nahihirapan pang tingnan or hindi pa marunong kung paano ba alamin kung totoo ba or hindi ang isang information online. So, talagang para sa akin, mas reliable yung books. Kaya naman, sa buwan na ito, no, sana mag-raise tayo ng awareness tungkol sa pagbabasa ng libro, gumawa tayo ng efforts, no, gaya ng pag-donate ng books sa mga communities or sa mga shelters. Kasi gaya nga ng sinabi ni Day Akim, no, may iba sa atin na mga kabataan na gustong-gusto magbasa pero kulang sa resources. So kung tayo may mai-share tayo sa kanila, no, edi i-share natin kasi maganda talaga yung epekto ng pagbabasa. Natututo tayong, ayun, magbasa, magbilang, magsulat, 'di ba? So, ayun, ang daming positive effects ng pagbabasa kaya i-share natin ito sa ating mga kapwa kabataan. And even kahit hindi mga kabataan, even yung mga adults na dahil sa mga challenges ng kabataan nila ay hindi sila nakapag-aral or hindi sila nagkaroon ng exposure sa pagbabasa, then tulungan natin. Yun lang. I also wanna add, since, yun nga po, if let's help others na if hindi nila kaya yung books or kasi books will always be the first option. It's the first Yes. option and will always be the first option. Tapos po, this is where libraries come in. If wala pong budget na bumili ng book sa bookstore, then po, let's visit na lang sa library para, ayun. Yes, and ano lang, no, panawagan lang din natin, no, sa ating mga communities na sana maging mas accessible yung public libraries. Yes. Sa inyong community ba dyan, mayroon bang public libraries? Here in Manila and sa Manila po, kung saan po ako nag-aaral, yes po, madami pong public libraries. Yes, good to And know I naman, also, no. and I also want to leave the, according po sa sinabi po ni Ate Meryl kanina about the, sa science po, na need po talaga natin ng books. I want to share a quote. Reading is essential for those who seek to rise above the ordinary. This is a quote by Jim Rohn po. And this quote is very special kasi, kagaya nga po ng sinabi, we want to seek more sa mga nakikita natin. So we read books to know more. Yan po. My next question is, what do you think we do in this event sa National Book Week po? Mauna ka po, Ate Meryl. Ano yun? Pakiulit? The question is po, what do we do in this event sa National Book Week? Okay. Ayun nga, gaya ng sinabi ko no na even in small things, ang dami nating pwedeng gawin individually para i-celebrate ang National Book Week. Mag-donate ng books, mag-share ng kaalaman sa ibang tao, di ba? And even through online, kasi ito naman talaga yung primary platform nating mga kabataan, di ba? I'm sure karamihan sa atin online talaga. So even sharing sa Facebook ng mga knowledge, facts, and pag-encourage tungkol sa pagbasa, then 'di ba, i-share natin or mag-encourage tayo through online. Gamitin natin ang online platform nang sa gayon mas maka-reach out tayo ng maraming kabataan. And syempre, isa itong kalambag sa mga initiative natin, no? And tinutulungan din tayo ng Inet Philippines syempre na ipamahagi yung ating ipamahagi yung ating advocacy tungkol sa pagbabasa na sana'y maka-inspire tayo na ayun nga, mas
Kasi ngayon, medyo busy na yung world, no, dahil sa social media, online games. Kaya during free times, mas pinipili ng mga kabataan na um, ilibang yung sarili nila sa online games or kung kahit ano pa ng mga, or kahit mag-social media, ganun, mag-YouTube, di ba, mag-Netflix. And iilan na lang yung kilala kong kabataan na kapag may free time, kumukuha ng libro at nagbabasa. 'Di ba? Agree ba kayo doon sa panahon natin ngayon? So, ayun, sana na mas ma-encourage natin na during our free times or bigyan talaga natin ng panahon yung pagbabasa. So, ayun lang. Ikaw, Dayakim? Naka-mute ka ata? Ayan, Ayan. nakamute pala. So, agda ko sa sinabi mo doon, Dino, na talagang bibihira na lang yung nagbabasa kasi nga hindi naman sa tamad ako magbasa kasi lang wala talagang libro sa amin. Hindi ko talaga afford kasi sobrang mahal. Kumbaga parang yung isang book, pang 1 week ko na yung nabaon. So, ayun. So, if you have time, say, sabi nga din na rin, no? You're in school, if you have free time, go to your library, then read a book. Ganon. And of course, no, isa sa, yung tanong kasi kanina is, what will we do? So, I think this is, our stepping stone. This is what we, to our platform, no, in Kalambag, no, since we are advocating for child participation and, of course, reading books is also part of child participation. Bakit? Kasi nga, di ba, while doing your, di ba sa ating mga kabataan is, we are a catalyst na, pili tayo maging catalyst. So, when we are reading the books, when we are sharing our books to others, so, parang yun yung isang way natin to promote books, to spread the importance of books, no? Kasi nga, di ba, minsan talaga if, sabi ko kanina, if wala kayong internet sa bahay nyo, if shutdown na pa kayo niya ng wifi, so, saan kayo tatakbo? Di ba sa books din? So, ganon. If may mga books kayo sa bahay ninyo, keep it. And also, if tawag neto, if hindi nyo naman nagagamit, share it or give it to the other youth, to the other children na mahilig magbasa, para hindi naman din masayang. Kasi sayang din naman no, kung nasa tabi lang, mabubulok, and kumbaga mawawalan na siya ng silbi. So, go. Ganun lang. So, baka may gustong idagdag si Yue. Wala na po. So, back to you, Elisha. Char. I think this is where we end the question and answer portion. Um, sa summary and synthesis po, si Yue po ang naka-sign po dapat doon. Yue? Is it, kaya ba? Ay, ayun. So, here's my question. Paano, wait lang. Paano nakakatulong sa mga kabataan ang National Book Week dito? Starting tayo kay Ate Elisha. I think we already answered that question, but anyway, I'll still, yung this National Book Week here raises awareness sa mga Pilipino na magbasa na lang instead of online kasi a book is much more let's say much more trusted kasi confirmed siya and you can, as said earlier, you can see the writer, but let's also check the date. The latest is much more news na useful sa atin. So, we celebrate this book week nga to raise awareness, tsaka para mabigyan din ng inspiration yung mga Pilipino, if meron silang book dyan, magbasa na lang or ibigay sa mga gusto. Yun lang po.
Magandang explanation yan, Ate Eli. Let's go to Kuya Akim naman. Ayan. Medyo nalutang ako, no? So, ayun. So, just like what I have said a while ago na, of course, we need to preserve our books. No, na kailangan hindi lang siya pang ngayon, but of course for forever kasi sometimes baka may pamangkin so na mga kamag-anak natin is pwede rin nila yung magamit. So, how about you? Sige, dako na tayo kay Meryl. Yes, exactly. Tama-tama yung minention mo, Day Akim, no, na preservation of books. Kasi actually may mga books kami dito sa bahay na um, mula pa sa parents ko. So, ayun, kahit ilang years na ang libro, andyan pa rin siya, punong-puno ng knowledge. Hinihintay na lang tayo na buksan ito at tuklasin kung ano yung mga nasa loob niya, 'di ba? So um ganun ka puno ng hiwaga ang isang libro. Hindi mo alam kung ano yung malulearn mo mula doon pero I'm sure may makukuha ka talaga. Kaya lang doon din sa sinabi ni Elisha no na i-check natin yung date kasi baka hindi na rin updated no. May lalong-lalo na yung mga siguro science books or ayun, siguro science books kasi may mga ibang facts na nagbabago through time kasi may mga bagong nadi-discover, 'di ba? Pero yung mga siguro math, siguro may mga na-change lang na mga ano ba, formula pero yung math yun na rin naman pala eh. Tsaka yung history, kung ano yung history, ganun din naman pa rin. So, yun lang siguro. Lalo-lalo na sa mga science books, check natin yung mga date, kung updated pa ba siya, or baka masyadong outdated na, 10 years ago pa siya, no? So, ayun lang, dapat up-to-date yung information na nakukuha natin mula sa ating binabasa. And sana sana maging good experience yung pagbabasa sa atin, no? So, ayun lang. Yun, thank you. Wow, an amazing explanation po, Ate Meryl. Tama po ba? Yes, Yun. Yue. I just want to add something. When when we read, especially sa mga stories, when we read, may enhance yung imagination natin. Kagaya nga ng sinabi ng iba, it's like a TV in your head when you read a book. So, yung description sa book, may imagine agad natin yan. And we can also learn new words sa books, di ba? Yung sa English kasi yung iba hindi pa medyo familiarized dun sa mga words. So, ayun, yun lang po. Yes, tama yan. Actually, para talaga maka-read tayo ng book, siguro try natin pumunta sa mga peaceful place, yung mga medyo quiet, katulad na lang ng library. Iyon, so, kapag sa library kasi, madaming books actually doon. I think some of you know naman na kung ano yung library. Pero dito kasi sa school namin, I think pwede mo hiramin yung book and di uwi mo. Basta parang ibabalik mo lang siya. Iyon. So, may questions pa po ba kayo? So, for sa akin, everything is clear naman. I think let's go to the summary. Mm-mm. So, see what's the summary. Yes po. So, siguro ako na lang magsasynthesize, kung okay lang ba? Sige po. Ayan. So, kanina, no, ang pagbukas ng ating live is napag-usapan natin kanina yung tungkol sa Human Right Consciousness Month, which is ngayong November. Tama ba ngayong week na rin ito? Human Right Consciousness Week. Okay, this week yan. So, napag-usapan natin yung mga karapatan ng mga kabataan, including right to participate, right to speak, and right to express their opinion. So, then in-encourage ko rin kay kanina na basahin, no, alamin yung karapatan ng mga kabataan na angkor doon sa UNCRC
no? Then yung 30 human rights din natin na nakasulat sa UDHR, which is a Universal Declaration on Human Rights, no, na, and also we said din kanina na we connect the UNCRC, the child's right, into lagyan natin ng interconnection si UNCRC kay SGD dito sa 17 Sustainable Development Goals, no, kasi napakahalaga yun para sa ating mga kabataan. Of course, napag-usapan namin tatlo din kanina na kailangan yung mga kabataan, yung mga batas, no, na kumbaga may mga batas na before pa na approve, but still ngayon is hindi na siya na-practice, kumbaga. So kumbaga kailangan din natin yun na i-practice, or we challenge the lawmakers to amend, to implement it again, para naman sa ganun is maging valuable naman din siya. And pang-apat naman, no, yung National Book Week natin, na which is pag-usapan natin yung how to preserve the books, how to use the books, how to kumbaga utilize, no, use our resources to have books, and also share your books to the others, so that it kumbaga magamit ng mga ibang kabataan natin. And also yung nasabi ni Yue kanina na sa mga schools is meron silang pinapahiram na books, but may certain days lang ito na dapat na masauli na, and yung parang contract lang gano'n. So, for example, hiram ako ng book, tapos dapat within 3 days mabalik na. So, parang yung ginagawa kong last time sa library. So, I think yan lang po yung napag-usapan. So, back to you, Elisha, for the announcement. Ayun, thank you po sa pag-synthesize po. Tama yung mga mga sinabi po ni Kuya Akim. For announcement po, ang naka-assign po is si Yue. I think kaya naman na po, Yue. Yes po, kaya po. Ayan. Finally, maayos-ayos na siya yung signal. Pero, panoorin muli sa YouTube ang episode na ito at iba pang mga episodes sa Kalambag FB page. By the way, pwede din po kayong mag-message kung may gusto kayong pagkwentuhan natin dito sa Kalambag. Mayroon din po tayong iba pang iNet livestream. Ito po ang Senior Citizen para sa ating lifelong learning tuwing Sabado pagkatapos ng Kalambag. At ang ating inklinasyon para pagkwentuhan ang issues and concerns ng mga kapatid nating person with disabilities tuwing Miyerkules, 3 to 4 p.m. Kasama sina Ate Elay, Kuya Akim, at Ate Meryl. This is Kalambag NCR. Mabuhay tayong lahat. Yes, and I think may karagdagang announcement, no? Basahin ko na lang, Elisha. Okay. So, andito po nakikita natin sa ating screen additional announcements. The Child Rights Network formally invite you to the National Children's Month celebration scheduled to be held from 18 to 23 November 2023 at the House of Representatives in Quezon City. So, una po dyan, November 18, may activity pong workshop on making cartoons. At ang registration link, click nyo lang po yan or i-type nyo sa inyong Google Chrome or kahit saan man na may access sa internet. And ang venue po niyan ay sa Norphil Foundation, Quezon City. So, hindi po ako sure if may registration fee ba, pero itry nyo lang po tingnan using the registration link. Ayan. Pangalawa naman po, may registration link rin for November 20 to 22. Ayan yung link, nakikita natin sa ating screen, and yung venue ay sa House of Representatives, Quezon City. November 21 naman po, that is Tuesday, ang program is Part 1, may opening ceremony and ribbon cutting. Part 2, Dialogue of Legislators with Children. And Part 3, Plenary Session and Privilege Speeches. For November 21, that is Wednesday. Teka lang, tama ba to? November 20 and 21. 20 ata is Martes. Okay. So, November 21, Tuesday. November 22, Tuesday. Wednesday. Wednesday. Okay. So, may mali lang dito, no? So, sige, correction lang po sa mga manonood natin. November 22 ay Wednesday. Ang gaganapin po sa morning, mayroong nutrition. Sa afternoon naman, may positive parenting seminar. And November
23 na siguro to, no? Morning, mental health seminar, and sa afternoon, OSAEC seminar. So, ang daming prepare na activities in celebration sa National Children's Month. And I'm very happy no na involved talaga yung community. Andito yung positive parenting, mental health, very important. And of course, kasi nga dahil sa nabanggit ko kanina na importante yung role ng ating community or yung mga nasa environment ng isang kabataan sa development ng kabataan. And andyan rin po yung nais ko lang i-mention no, yung dialogue of legislators with children. I'm very happy na may chance na ganito na magkaroon ng dialogue between children and the legislators para mas maihayag ng mga kabataan yung kanilang mga saloobin mula mismo sa kanila. And that shows that we are on a good direction towards representation and being heard, given a platform by our government. So, ayun lang ang ating karagdagang announcements. Elisha? And by the way nga pala po, no, dun sa pinakita kanina pinakita po namin announcement, instead po doon na November 18 po is November 20 po yung una. So, correction lang po. And we will try also our best to post or to send the link, no, the links in our comment section so that you can easily access it po. So, Yes. back to you, Elisha. Ayan, this is where we end our where we end our episode for today. Thank you so much po sa panonood. Ako po ay si Elisha, kasama ko si Yue at si Ate Meryl at si Kuya Akim. This is Kalambag NCR. Mabuhay po tayong lahat. Yes, and mula naman sa Kalambag Pioneer. Ayan, makita-kita tayo next week. May episode po kami with Kalambag Lakas. Lakas, of course. Yes. Abangan nyo kami sa susunod na weekend. Hope na kayo rin po ay susuporta sa amin. So, ito ang Yes. Kalambag! Kita-kits po at maraming salamat. Maraming salamat po.